Pag-usapan pa natin ang iba pang kaganapan sa palasyo kasama si mobile journalist Julie Baiza. Julie, una sa lahat, ano ba muna itong event kung saan nakapanayam ninyo si Pangulong Bongbong Marcos? Nakita ko Tesla sa likod eh. Yes, Pops. Dumalo nga si PBBM kanina sa pagbubukas ng Tesla Center dito sa Pilipinas. Doon sinabi niya at hinikayat nga niya yung Tesla na mag-manufacture daw ng mga electric vehicles dito sa bansa. Kasabay daw yun ng pagsusulong ng Pilipinas ng Sustainable Development Transport System sa pamamagitan ng reduction o pagbabawas ng carbon emissions. Julie, meron na bang reaksyon ng kabilang panig doon sa dalawang issue na sinagot ng Pangulo sa iyong report? Yung tungkol sa budget at sa Prevention of Adolescent Pregnancies Bill. Mukhang merong tututulan ng ating Pangulo dyan. Yes, Paps. Una muna yung sa budget. Mabilis yung naging sagot ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo sa naging pahayag ng Pangulo. Ang sabi niya, nagsabi lang naman daw si FPRRD ng legal opinion on the assumption na totoo yung binabanggit ni Congressman Ungab na may irregularidad nga o discrepancy doon sa ipinasang or doon sa BICAM report ng budget. Doon naman sa nabanggit nga ni FPRRD kasi ang sabi niya kung meron man daw ng mga blank items, invalid daw, Paps, yung ating 2025 GAA. Doon naman sa isa pang usapin, doon sa panukala na isinusulong ni Senadora Risa Hontiveros, yung usapin nga ng sexual education. Ang sabi ni Senadora Hontiveros, malinaw daw na wala naman siyang binanggit na salita or anong mga gumamit ng words na masturbation doon sa panukala. Kagaya nga ng mga pinupuna or ibinabatong puna doon sa panukala. Pero si Senadora Hontiveros bukas daw kung meron man daw na mga mungkahi, may amendments o mga pagbabago na isusulong or sasabihin ng Pangulo para daw maipasa itong bill na ito. Sa iba pang issue, Julie, idudulog daw ng MMDA sa Pangulo na gawing 7 a.m. to 4 p.m. na rin ang oras ng duty ng national government para maibsan ang problema sa traffic. Nakarating na ba ito sa ating Pangulo? Pabor ba siya dito? Oo, Paps, nakarating na sa Pangulo yung imumungkahi nga ng MMDA na yan. Kasabay nga nung gagawing rehabilitasyon sa EDSA. Ang sabi ni PBBM, pinag-aaralan daw nila yan. Pero hindi lang daw papakinggan yung panig ng transport or yung panig ng mga enforcers at saka traffic administrator. Dapat daw marinig din ano yung hinaing o magiging mungkahi din ng riding public, yung mga commuter. Kasi kailangan daw malaman ng Pangulo kung practical para sa kanila yung pagbabago nga ng oras. At kung magkakasundo man daw yung magkabilang panig, wala naman daw nakikitang mali or masama sa implementasyon itong 7 to 4 na working hours sa mga tanggapan ng gobyerno. I think sa panig ng MMDA, in anticipation dun sa maraming gagawing mga road repair sa kahabaan ng EDSA. Sa EDSA, no? Yes, Paps, oo. Okay, yun nga yung paghahandaan nila. Kasi inaasahan at talaga naman daw na maaasahan na magka-traffic. Dahil nga may mga isasarang kalsada. Okay, Julie, isa pang usapin ang nalalapit na pagre-retiro ni PNP Chief Romel Marbil kung kailan election season. Ano ang plano ng Pangulo? Papalitan ba siya o i-extend ang kanyang termino? Pops J, isa pa raw yan sa pinag-aaralan ngayon ng administrasyon. Kasi mahirap daw na magpalit ng liderato ng PNP sa kalagitnaan ng campaign period para sa darating na midterm election. So medyo strong argument nga daw yung possible extension nitong si Marbil para lang daw maging stable. Kasi medyo, yun, again, yung hirap. Kasi marami mga paghahanda at security measures na inilalatag ngayong papalapit na yung eleksyon. Of course, kailangang i-make sure yung seguridad, yung balota, and mismo nga yung mga lugar na hotspot o yung maiinit, So, kailangan niya nga i-secure ng PNP and mahirap kung biglang magkakaroon ng abrupt change doon sa leadership. Okay, panghuli, Julie, mukhang sigurado na rin hindi dadalo si Pangulong Bongbong Marcos sa inaugurasyon ni US President Donald Trump, pero naging usap-usapan itong weekend yung phone call ng incoming US President kay Chinese President Xi Jinping tungkol sa iba't ibang usapin. May reaksyon ba dito ang Pangulo? Paps, sa ngayon wala pang inilalabas na statement si PBBM doon sa naging conversation o pag-uusap nga ni na President Xi at saka ni President or incoming President Trump. And sa mangyayaring inaugurasyon ngayong gabi yan, oras dito sa Pilipinas, Paps, wala pa rin nababanggit o inilalabas na pahayag ang palasyo. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.